Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Ava. Isa akong babae na handang magpakamartir para sa aking pinakamamahal na asawa. Kahit pa madalas niyang saktan ang aking kalooban sa pamamagitan ng lantarang pangangaliwa. Pakinggan ninyo ang aking salaysay ng buhay at naway kapulutan ito ng aral. Jed, anak, baka gusto mo pa ng spaghetti o ubusin mo na ito. Sige po, ma. Si Papa po pala. Kailan pa po ba siya uuwi sa atin? Ewan ko, anak. Di ko alam kung kailan uuwi yun. Sayang nga eh. Ilang araw na lang. Magbabagong taon na. Nag-away po ba kayo bago siya umalis ng bahay? Oo. Nadiscover ko meron siyang kapit. Pinapili ko siya kung sino sa amin ang gusto niya. Ay, syempre. Mas pinili niya yung kanyang kabit. Kaya ayun, umalis na siya. Ganun po ba? Ma, bakit ganun po si Papa? Ang totoo, matagal ng kabit niya yung crystal na yun. Nung una, kaya ko pa na hindi kumibo. Pero nitong nagdaang buwan, ang sakit-sakit na. Gusto niyo na po ba siyang hiwalayan? Minsan pumapasok na yan sa isipan ko. Pero anak, kasi kapag naiisip kita, ayokong lumaki ka na sira ang pamilya natin. Matagal na pong sira ang pamilya natin. Simula nung magtaksil siya sa inyo. Ayoko naman pong magdusa kayo ng dahil lang sa akin. Kung palagi lang niya kayong sinasaktan, hiwalayin niyo na lang po si Papa. Jed. Kayo lang naman po ang mahalaga sa akin. Tatanggapin ko po kung maghihiwalay kayo. Ang gusto ko lang naman po, makita ko kayong masaya uli. At hindi nyo mararanasan ulit yun kung nasa poder pa tayo ni Papa. Nandito na po tayo sa LRT station, ma. Ayun po si Papa, oh. Nagtatrabaho po sa ticket booth. Sabi ng papa mo, ganitong oras siya magbe-break. O, hintayin na natin siyang lumabas ng ticket booth. Ma, ano po bang plano ninyo? Magmamakaawa na umuwi na siya ng bahay? Para ano? Para makasama natin bukas sa bisperas ng bagong taon? Oo, anak. Susubukin ko siyang pakiusapan na umuwi. Kahit man lang sa pagsalubong sa bagong taon. Oh, ayan ang papa mo. Lumabas na ng ticket booth. Tara po, lapitan natin. Miggy! Miggy! Papa! Ano ginagawa niyo rito, Eva? Dinala mo pa ang anak natin. Pa, uuwi po ba kayo sa bahay ngayong New Year's Eve? Miggy, kahit man lang sana ngayong bagong taon, mabuo lang ang pamilya natin. Pakiusap, umuwi ka ng bahay. Hindi ako magbabagong taon sa bahay natin. Kanina po kayo magse-celebrate? Sa kabit nyo? Jed, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Totoo naman pa. Kaya ayaw nyo pong umuwi sa amin kasi mas gusto nyong umuwi sa bahay ng kabit nyo. Please, tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Pwede ba? Umuwi na kayong dalawa. At kahit kailan, huwag nyo na akong pupuntahan dito sa trabaho ko. Dahil kahit anong pilit nyo, hindi na ako uuwi sa bahay. Ayoko na kayong makasama. Sumusobra na yang si Papa, Ma. Siya na ang may kasalanan sa atin. Siya pa ang galit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa inyo. Anak, huwag ganyan. Ama mo pa rin siya. Kung nagkasala man siya sa atin, ipagdasal na lamang natin siya. Oh, Eva, ayun yung LRT ticket ng dalawa hanggang Blumentritt Station. Umuwi na kayo. Kayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng bagong taon. Huwag nyo na akong idamay pa. Ma,
nakatingin na po sa atin ng ibang pasahero. Huwag na po kayong umiyak. Hindi niyo dapat iniiyakan si Papa. Malapit na ba tayo sa Bloomingtreet Station? Opo, malapit na. Ito po yung panyo ko. Punasan niyo po ang mga luha niyo. Salamat, anak. Oh, ayun, napunasan ko na. Tara na, Ma. Nandito na po tayo sa Bloomingtreet Station. Hihinto na po ang tren. Ang buong katawan ko! Aray ko! Ang mga titi ko! Jed! Jed, anak, gumising ka! Jed! Jed, hindi ka pwede mamatay! Anak ko! Hindi ka pwede mamatay! Ay, tulungan niyo ako! Nasaan ako? Patay na ba ako? Eva, nasa ospital ka? Ate Elena, ang mga binti ko. Nalasog ang mga binti mo. Dahil sa nangyari pagsabog. Kailangan daw putulin, sabi ng mga doktor. Halos ilang oras ka nag-agaw buhay kanina. Habang inooperahan. Si Jed, kumusta lang anak ko? Eva, patay na si Jed. Napuruan ang sarap na lambungo at likod niya. Dineklara siya dedo na rival. Ang anak ko. Anak ko. Kasalanan ko lahat. Hindi sila masasawi kung hindi ko sila iniwan. Magse-celebrate ako ng bagong taon. Napatay ang anak ko. Habang ang kasama ko, naging baldado pagkatapos ng trahedyang yun. Honey? Honey, prepare na kami ni Tita Lloyd ng medianoche para mamaya. Kailangan masaya tayo sa pagsalubong ng New Year 2001. Nakukuha mo pa magsaya? Ha? Alam mo namang namatayan ako ng anak doon sa sumabog na LRT. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya ngayong bagong taon? Honey, alam ko masakit para sa'yo. Ang sa akin lang naman, kalimutan mo muna yung pagluluksa mo. Kahit saglit lang. For New Year's sake. Miggy, nalulungkot din ako sa nangyari sa anak mo. O sige, babalik na ulit ako sa kusina para tulungan si Tita Lloyda. Diyos ko, ano itong nagawa kong kasalanan sa pamilya ko? Buti naman, Miggy. Bumalik ka na sa bahay para samahan si Eva. Payag naman ba yung alam mo na. Hiniwalayan ko na si Cristel ng 1 linggo. Na-realize ko kasi na isang kamalian ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pasensya ka na, Miggy. Kung sa iyo ko na pinagkakatiwala ang pag-aalaga sa asawa mo. Lilipad na kasi ako patungong Hong Kong para magtrabaho. Wala naman kaming kamag-anak. Kaya ikaw na asawa niya ang natitirang pag-asa ni Eva. Sige. Sige, Ate Elena. Ako nang bahala sa pag-aalaga sa asawa ko. Ayan. Ayan. Ibababa na kita sa kama mo, ha, Eva? Ayan. Ang bigat mo pa rin, kahit wala na yung parehong binti mo. Salamat, Miggy.
Dito ka na ba titira uli sa bahay? Oo. At ako na mag-aalaga sa'yo. Pero may trabaho ka. Di ba makaka-istorbo lang ako sa'yo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. May naman akong naipon na kahit konti na pwede nating ipuhunan sa itatayo nating sari-sari store. Di ba may sari-sari store tayo noon sa baba na abandonado na ngayon? Aayusin ko uli yun. Para kahit na nandito ako sa bahay at nag-aalaga sa iyo, kumikita rin tayo. Miggy, sigurado ka ba talaga na handa mo kong alagaan? Oo, dahil may obligasyon pa rin ako sa iyo bilang asawa mo. Baka naman sa pagtupad mo sa obligasyon mo sa akin, hindi ka naman maging masaya sa piling ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ako para alagaan at protektahan ka. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, kumusta ka dyan, Eva? Ayos lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang sipag mo. Ikaw na yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso ng tindahan. Tapos inaalagaan mo pa ako. Baka naman magsawa ka na niyan. Hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Mickey, Bumabawi ako sa iyo dahil ang dami kong kasalanan na nagawa sa pamilya natin. Hindi kayo mapapasama ni Jen sa trahedyang yun sa LRT kung hindi ko kayo iniwan. Eva, hindi ako dapat nangaliwa. Hindi ako dapat naging pabayang ama at asawa. Ang dami kong pinagsisisihan sa mga maling desisyon na nagawa ko. Mickey, Patawarin mo ko kung naging makasarili ako, kung naging masama akong asawa. At pangako, hindi na yung mauulit. matagal na kitang napatawad. Salamat, Eva. Salamat at binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Jen. Ako hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Nandito na tayo sa puntod ng anak nyo, Eva, Biggie. Ay, pwede mo na akong ibaba sa Teka. pagkakakarga. Ayusin ko lang itong dala nating portable chair. Yan. O yan, ayos na. Pwede mo na ngayon pong asawa mo, Tol. Sige, ito. Ayan na, Eva. Pasensya ka na, Miggy. Kung kinailangan mo pa akong buhatin, papunta dito sa sementeryo. Wala yun. Karangalan kong buhatin at paglingkuran ang asawa ko. Naks naman, Tol. Kahit pa sumasakit na ang mga buto-buto. Oy, Marlon. Ha? Walang kaso kahit manakit pa lahat ng buto ko. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko kay Eva bilang kabiyak niya. Ang swerte ko naman sa iyo, Miggy. Mas maswerte ako sa iyo dahil
Inilabas mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko. Naku naman, grabe. Naiingit naman ako sa inyong dalawa. Masyado kayong sweet. Kasi naman, Marlon, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-asawa. Ayan tuloy. Nga. Walang nakagusto eh. Loka talaga, Miggy. Marlon, salamat at sinamahan mo kami dito sa sementeryo. Ay. Oh, halika na't i-celebrate na natin ang 36th birthday ni Jed. Wala. Happy birthday, anak. Kung nabubuhay ka lang, siguradong marami na akong apo sa'yo. Namimiss kita, anak. Sana'y napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Miggy, alam kong matagal ka nang pinatawad ni Jed. Alam mo ba, nung first death anniversary ni Jed, dumalaw ako dito sa puntod niya. Nangako ako sa kanya na mamahalin at aalagaan kita. At kailanman hindi kita pababayaan. Akalain mong 20 years na pala lumipas. Sigurado akong masaya ang anak natin. Saan man siya naroroon. Dahil tinupad mo ang mga pangako mo sa kanya. Dalawampung taon na ang lumipas simula nung LRT bombing noong 2001. Eto ako ngayon. Masaya na sa buhay. Kapiling ang aking pinakamamahal na asawa. Tanggap ko na ang nangyari sa akin noon at ginagawa ko na lamang inspirasyon ang nakaraan para mag-move forward sa kinabukasan. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang lahat. At ibinigay niya yon sa pamamagitan ng aking asawang si Mickey. Ako si Ava. At ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang maglalakad ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya si Ditas. Ako po ay naninirahan dito sa Project 4, Quezon City. 19 anyos ako nung una ako maging yaya. Ang trabahong ito ang itinulong ko kay inay at sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Sheena, why are you sad? I miss my daddy, Yaya. Kahit lagi kanyang sinisigawan at hindi pinapansin, miss mo pa rin siya? Yes, Yaya. Oh. Because I love him. Oh, don't cry na. 3 days lang naman siya sa Cebu eh. Kaya makikita mo na siya sa Makalawa. Alam ko na, mabuti pa. Let's play na lang. Gusto mo yung Barbie mong paglaruan natin? No, I don't like. Wala ako dun eh. Mag-internet na lang kaya tayo. Maraming games doon, mga educational games pa. No, I don't like. Alam ko na. Mag-hide and seek na lang tayo. Ako ang taya, ha? Tapos, hahanapin kita. Ano, gusto mo? Hello, Daddy. Oh. I miss you. Teka, wag mo nga akong hawakan. Daddy. Umalis ka sa daraanan ko. Sheena, go to your room na lang, ha? Yes, Yaya. O, sige na. Your daddy is tired. Nakainom pa. Sige na, bukas mo na lang siya kausapin. Opo. Sige po, Daddy. Buti naman, pinalis mo na ang bata yun.
Ayos din ang pagkakakuha sa'yo ni Daddy para maging yaya ng visit na si Sine. Sir Dennis naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan ng anak niyo. Talaga namang visit sa buhay kong batang yun eh. Kaya pwede ba, huwag mo siyang ipagtatanggol sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Ditas, Sir, bakit narito ka pa sa terasa? Tulog na ba si Sheena? opo Sir Rafael, tulog na po si Sheena. Nagpapahangin lang po ako dito. Nagpapahangin o may problema ka? Sir, Ditas, huwag ka nang mahiya, ha? Sabihin mo, baka makatulong ako. Alam mo, sa ilang buwan na pagtatrabaho mo rito, napalapit ka na sa akin, Ian. Dahil na rin sa mahusay mong pag-aalaga sa aking apo. Kaya sige na, sabihin mo na ang problema mo. huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko. Bakit nakagagalit pa? Ano ba yon? Bakit po ganon si Sir Dennis? Bakit kung tratuhin niya si Sheena, parang hindi niya mahal? Hindi niya pinapansin ang paglalambing ng bata. At kung pansinin man niya, para lang sigawan at paalisin sa harap niya. Bakit po ganon, Sir Rafael? Anak po ba talaga ni Sir Dennis si Sheena? Talagang nakakainis po ang anak na yun ni Sir Rafael, Nay. Ang sungit. Kabaliktaran siya ng daddy niya. Siguro, gwapo siya. Bakit niyo naman po nasabi yun? Abay, dahil mula nang pumasok ka doon, wala kang sinabing pangit ang anak ni Don Rafael. Gwapo nga po siya. Sayang nakagwapuhan dahil masama naman ang ugali niya. Masungit. Hindi mapagmahal sa anak. Baka naman may dahilan. Kaya siya nagkakaganon sa anak. Kahit ano pa pong dahilan yon, hindi pa rin tama na maging malupit siya sa sarili niyang anak. Wala namang kasalanan si Sheena sa nangyari. Eh, dapat payuhan siya ng kanyang ama. Pinapayuhan po siya, Nay. Ayaw lang niyang makinig. Bakit ba gusto mo mag-inuman tayo? Gusto ko lang makalimot, Eljan. Gusto mong kalimutan ang birthday ni Sheena? Birthday niya ngayon, di ba? Oo. At anibersaryo rin ang kamatayan ng asawa ko. At kasalanan ni Sina yun. Huwag mong sabihin niya, pare. Aksidente ang nangyari. Kung hindi siya nagpabili ng cake sa mama niya, hindi madadamay si Helen sa barilan sa lugar na yon. Hindi siya mamamatay. Kaya kasalanan ni Sinang lahat. Kasalanan niya. Bakit ba naging ganyan ang pangangatwiran mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa anak mo? Apo, Tana, ha? Tana, birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak, ha? Oo nga naman, Sheena. Dapat happy ka ngayon. Kasi po, hindi na naman umatay ng birthday ko si Daddy. Galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Apo, kasi Hindi na po ba ako labulit ni Daddy ko, Lolo? Yaya? Hindi na po ba ako talaga niya love? Mamahalin ka rin niya uli, Sheena. Darating din ang araw na yun. Huwag ka lang maiinip, ha? Sana pala. Sumama na lang ako kay Mami nung umalis siya. Para masaya na kami sa heaven. Hindi ka ikaw mo makakauwi ngayon, anak? Abay, bakit? Sobrang lungkot po kasi ng alaga ko, Nay. O, hindi ba birthday niya kahapon? Opo. Kaso,
hindi na naman po umattend ang daddy niya. Kaya hanggang ngayon, napakalungkot pa rin po ng alaga ko. Kaya po gusto kong aliwin. Ay, kawawa naman pala siya. Ay, siya, sige anak. Umuwi ka na lang pag maayos na siya, ha? O kaya, ipasyal mo siya rito bukas. Para naman matuwa siya. Sir Dennis, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol sa alaga mong pag-uusapan natin, wala akong panahon. Tigilan mo ko. Bakit mo ba pinaghihirapan ng anak mo? Wala naman siyang kasalanan. Tama na. Siya man nasaktan din sa pagkamatay ng mami niya. Tama na! Tumigil ka na! Bakit ba ipinagkakait mo sa anak mo ang pagmamahal mo? Mapalad ka nga kahit nawalan ka ng asawa. May anak ka. Madarama mo ang yakap at halik niya sa'yo. Samantalang ako, alam mo ba kahit mag-asawa ako, hindi ako magkakaroon ng anak kailanman. Ha? Dahil sa pagkakaroon ko ng sakit sa matris. Kaya kahit gustuin ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Titas? Kaya sana, sir, huwag mo sayangin ang magandang biyayang naiwan sa'yo. Dahil hindi lahat nagkakaroon yan. Gusto mong umalis na kina Don Rafael, anak? Opo, Nay. Pero bakit? Ikaw na rin ang siyang nagsabi. Malaki ang pinasusweldo sa'yo ni Don Rafael at mabait siya. Totoo po yun. Kaya lang, hindi ko na po matagalan eh. Hindi ko kaya ang ginagawa ni Sir Dennis sa kanyang anak. Sobra po ako naapektuhan. Oo, pero kawawa naman si Sheena pag umalis ka. Bago po ako umalis, sisiguraduhin ko na may kapalit na ako para hindi po siya gaanong malungkot. Hello po, Yaya! Aba, parang ang saya mo ngayon ah. Yes po, Yaya! At bakit? Kasi po, ipinasyal ako ni Daddy. Oh, totoo? Opo! Alam mo po, Yaya, hindi na po siya galit sa akin. Nag-sorry pa nga po siya eh. Sabi pa po niya, lagi na niya akong mamahalin. Oh, salamat naman kung ganun. At Titas, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sir Dennis? Dahil sa mga sinabi mo, natauhan ako. Namulat sa aking pagkakamali. Sir? Hindi ko nga pala dapat sayangin ang magandang biyayang nasa akin. Naging napakasaya ko rin ang sandaling yon dahil napamahal na sa akin ng aking alaga. At ang plano kong pag-alis sa kanila ay hindi na natuloy. Dahil ngayon, 2 na silang inaalagaan ko ng kanyang daddy. Stepmother na ako ngayon ni Sheena. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ditas, dating Yaya, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Taglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlina. Ang biglaang pagkamatay ni inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo oh. Ginitian ako ni inay. Jessa, patay na si inay. Kaya wag ka nang kung ano pang sinasabi mo. Lalo ngayon nakaburol na siya. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si inay. Para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabaong ni inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na muna magbabantay sa kanya. Ayoko matulog, kuya. Ayokong iwan si inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Ako naman, sasalubungin ko ang mga dumarating na nagikiramay. Diyan ka na muna. Kung sa simula pa lang, sinabi na po sana ni inay yung mga sintomas na nararamdaman niya, di kahit papano, maipapagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot pa sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilihim sa atin ang sakit niya. Dahil ayaw niya tayo mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya. Wala naman tayong itutustos sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit-sakit, Jack. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayang mamuhay nang wala na si inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Dama ko rin ang pagdadalamhati inyong magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanenteng pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya nang dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya? Nalalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban. Parang si Jessa yung umiiyak ngayon na umahabol sa babaeng nakaputi. Paano siyang napunta rito sa istasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masundan ko siya. Kailangan maabutan ko bago pa siya tuluyang sumama sa babaeng hinahabol niya. Ay! Jessa! Kuya Gerald! Ako nga. Salamat, inabutan kita. Saan ka pa pupunta? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Nakaputi pa nga siyang damit eh. Ang mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. Tiyak na hinahanap ka na ng ate Marlina mo. At nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko, Kuya Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Patay na nanay mo. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo
yung sinasabi niya patay na si inay. Nakakausap ko nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Jessa! Hahanapin ko si Uy! inay. Jessa, saan ka pupunta? Magbalik ka rito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren at sa kahabol niya sa nakaputing babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, so saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakakasakay ng tren ng mga oras na yun. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaan ang mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa inyong mga kalooban kung hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kamatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati, Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano pa poprotektahan ang kanyang mga nadarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihin aalis ka? At ano? Iiwan mo mga anak mo, Kiel? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko silang umiiyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia. May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba, kapag iniwan mo ang mga anak mo, makapangmumuhay ka ng tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin kong ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Kel. Kailanman, hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Drew, gabi na. Bakit nandito ka pa sa basketball court? Iniintay ko kasing dumating si ate. Kuya Gerald. Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? Hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay nyo? Oo. Ako. Kasi, iniwan na kami ni Itay. Kaya ang sabi ni Ate Marlina, hindi raw siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Itay. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya saan mang lugar siya naroroon. Itay? Merlina? Sino po yung bata na karga-karga niyo? Sino po yung babaeng kasama niyo? Sige na, babe. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin kayo. Ngayon yung sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang batang yun? At ang babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin? Anong kaugnayan niyo sa kanila? Anak kong batang yun. Anak namin ni Delia. Ng babaeng nakita mo ngayon kasama ko. Kung ganun, buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Oo.
Pero ngayong ang patay na ang inyong ina, may tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Delia at sa aming anak. Paano ba itutuwid? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo po ang sarili niyo, Itay? Na sa ginawa niyo, 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Oh, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyo ang mga salitang yan. Buong pag-aakala namin magkakapatid. Sa pagkawala ni Inay, kayo ang sasandalan namin sa mga sandali ng aming kapighatian. Matagal ko na rin namang iniukol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag nyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ng ginawa nung ito sa aming magkakapatid, Itay. Pero wala naman kami magagawa kundi irespeto ang desisyon niyo. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako, napaglalangan ng tatay niyo sa mga kasinungalingan niya. At ang hindi pa katanggap-tanggap, ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po, kailangan na lang naming harapin magkakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay na hindi namin makokontrol siya. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkakapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan ay nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ina. Tuwing hapon kasi, isinasama ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po, Chang. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaang magkakapatid, Narlina. Dahil nung nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid. Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid. Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap naming magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawala ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan na rin ng aming mga pagsisikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon, isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, kasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Itay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Merlina. Ito ang aking buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin na kung minsan ay dapat nating pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin.
Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Marlina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapalukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba? Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Amy. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan ko makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkado niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, kapatid mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po. O sige, huwag mo nang sagutin. Dahil nahulaan ko na. Tay. Kahit ng mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin.
Hindi kami masaya na ang ipinapakain niyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati niyo nang gawain ng mga barkada niyo yan? Dito, Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man natin minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mapilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pa ang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawalang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman nachimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Patalim, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa. Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo
nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis kanyang isinugo dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Walang pagsidlan ang kasiyang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Dindo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aking pamilya ang lahat. Dahil sama-sama kaming nagdadamayan ano man ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako.
Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisikap pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. oo. Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Ay, teka lang kuya. ha? Ay, gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magpalit ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Ay, kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Oh. Eh dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung ibang kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasadang tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Oh, paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin. Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho.
Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, Mama. Para. Ako, Natabahad ko. salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko Ako? Marunong ko ba magmaneho ng kotse? Ako? Oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Ako, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina Inay at Itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Zoilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yun. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina-ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. O, kita mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasama ang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, matatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay, Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Ha? Eto. Wow! Chocolates! Uy, Kuya, mamahaling yun, oh. Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayaw kong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit ba ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun lang nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka nalang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette,
Natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan yung kotse mo? Nandun sa kabilang side itong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Iyon ang problema ko, di ba? Naku, yun na nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita? Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiya namin yon, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na ha. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, ako sorry kuya, pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumamot sa ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo?
pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Linan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.